Sa nakaraang kwento natin ay nakapagdesisyon na si Galliad na sisimulan na nila ang pagsubok upang makuha na ng ating bida ang Undeni's Glass. At sa pagpapatuloy ng kwento, nabuksan naman ng ating bida ang hidden quest ni Galliad. Ipinaliwanag sa sistema na si Galliad ay marami ng nasubok na mga manlalaro at nagbabaka sakaling makatagpo siya ng isang karapat-dapat. Kilala si Galliad sa pagiging mabilis na may ihalintulad ang kanyang bilis sa hangin. Ang pagsubok na ito ay maglalaro lamang sila ng tagu-taguan ni Galliad at kung makita niya si Galliad ng 5 mula sa 10 subok ay makakapasa siya. Ang kanyang gantimpala ay nakadepende kung ilan ang napagtagumpayan niyang makita si Galliad. Kung 3 beses niyang makita si Galliad ay makukuha niya ang Undeni's Glass at kung 5 beses naman ay makukuha niya rin ang Undeni's Glass at hindi pa matukoy na kung anong item ang isa. Sa nakalipas na maraming dekada ay tanging 5 manlalaro lamang ang nakapasa sa pagsubok na ito ni Galliad at kapag napagtagumpayan nilang mahuli si Galliad ng ilang beses ay magkakaroon sila ng kaalaman sa kasanayan ni Galliad at isa na dito ang tinatawag na Blinking Steps na isang unique na kasanayan kahit nasa Dark Elves. Ang kasanayan na ito ay pinapabilis ang galaw ng tao at nadadagdagan din ito ang kapangyarihan na hindi makita kaya naman ang kasanayan na ito ay perpekto para sa ating bida ayon pa sa kanya. At hindi lang yan ang katangian ng Blinking Steps. Ang Blinking Steps ay pwedeng mapalakas hanggang sa maging isang teleport at isa itong signature na skill ng tinatawag na All-for-One na siya namang nangunguna sa kasalukuyang talaan ng ranggo. Lumabas na sila ng bahay upang umpisahan ang pagsubok at dito ipinaliwanag muna ni Galliad ang patungkol sa pagsubok na gagawin ng ating bida at sinabi niya na madali lang naman ang kanyang pagsubok. Kailangan niya lang mahanap siya at kapag nahanap niya na siya ay tapikin o hawakan lamang siya. Dagdag pa ni Galliad na dahil malaki ang diferensya sa kanilang abilidad ay bibigyan niya ng partida ang ating bida. Hindi niya gagamitin ang kanyang mga kamay o kahit ibang kasanayan niya maliban lang sa kasanayan niya na pampabilis kumilos. Kaya naman hindi na nagsayang ng oras pa si Galliad at kaagad itong sumibat sabay sabi niya na sisimula na nila ngayon ng pagsubok at dahil sa angking bilis na parang hangin na lamang si Galliad kung gumalaw ay nawala lamang siya na parang bula at sa isip-isip naman ng ating bida na parang hangin lamang si Galliad na hindi niya masundan ng kanyang tingin subalit bigla niya namang inactivate ang kanyang Dragon Eyes kasabay na ang pagpapalakas ng kanyang pandama. At dito nakikita niya ang bakas ni Galliad at hinintay niya lamang ang pagkakataon upang atakihin niya ito at nang walang ano-ano'y hinagis niya ang kanyang kutsilyo patungo sa kinaroroonan ni Galliad at bigla namang lumitaw ito. Habang pinagmamasdan niya ang mukha ni Galliad ay naisip niya naman na ang Blinking Steps na ginagamit nito ay meron ding kahinaan. At kaagad na namang naglaho si Galliad na parang bula at habang nagaganap yun naisip naman ng ating bida na ang Blinking Steps na kasanayan ay kailangan gamitan ng paa upang makagalaw kaya naman napagtanto niya na ang ibig sabihin lang nun ay kailangan ni Galliad umapak sa lupa upang makakuha ng buwelo. Bigla namang dumaan si Galliad sa kanyang tabi at sa isip niya na kung yun lang naman ang kaso sa kanyang kasanayan ay magagawa niyang makita gamit ang kanyang Dragon Eyes ang pattern sa paggalaw ni Galliad. At natumbok niya na naman ang kinaroroonan ni Galliad at hinagisan niya na naman ito ng kanyang kutsilyo dahil ayon pa sa kanya na sa oras na ito ay nasa itaas ng puno si Galliad sa kanlurang bahagi. Lumitaw na naman si Galliad upang maiwasan ang kutsilyo na hinagis ng ating bida at bigla naman siyang nagulat dahil nasa likod niya na si Yonwoo upang tapikin siya gayunpaman dahil sa angking bilis niya ay walang hirap niya lang itong naiwasan subalit sa pagkakataong ito ay bakas naman sa mukha ni Galliad ang pagkapagod. At nang walang ano-ano'y nahawakan na siya ng ating bida. Hindi naman akalain ni Galliad na magagawa ni Yonwoo ang mahawakan siya ng ganoon lang kadali. Hindi na siya binitawan ng ating bida sabay sabi niya na ito ang isa sa 10 paghawak niya sa kanya. Makalipas lamang ang ilang minuto ay napagtagumpayan niyang mahuli si Galliad ng 7 beses at natugunan niya na ang panghuling kondisyon para sa quest. Kwalipikado naman siya sa pagkamit ng kanyang inaasam na Undeni's Glass at pwede rin siyang humingi ng kahilingan para sa karagdagan niyang gantimpala. Pagtapos noon ay napahawak na lang ng ulo si Galliad sabay sabi niya na hindi niya inaasahan na madali lamang matatapos ang pagsubok niya. Nagtatakang tinanong niya naman si Yonwoo na kung paano niya yun nagawa dahil ang pagsubok na laro niyang ito ay hindi madali. Sagot naman ng ating bida na isa yung sekreto. Sa isip-isip naman ni Galliad na ang batang nasa kanyang harapan ay siya na siguro ang kanyang hinihintay ng napakahabang panahon. Kaya naman inanyayahan niya na ang ating bida na sumama sa kanya. Nang makarating na sila sa bahay ni Galliad ay meron naman inusag si Galliad sa isang sulok at maya-maya pa ay ipinakita niya ang isang bag at ibinigay ito sa ating bida.
Laking pagtataka naman ni Yonwoo at napatanong na lang siya sa kanyang isipan na kung paano ni Galyad nagagawang iwanan lamang sa isang sulok ang napakahalagang item. Nang mapasa kamay na ni Yonwoo ay kaagad niya naman itong sinilip sa loob at nakita niya ang tinatawag na Undines Gloss at ang uri naman ng batong ito ay isang gem na merong grado na A, isa itong spiritual na hiyas na nagmula sa akasya. Isa itong napakahalagang kayamanan sa mga merong abilidad na magamit ang akasya subalit isa naman itong napakadelikado kung hindi marunong gumamit ng akasya. Ang Undines Blessing ay naglalaman ng kakanyahan ng Undine at ito ay ang Water Spirit. Pinaalahan na naman siya ni Galyad na ingatan niya ang item na iyan na huwag mabasag dahil kung tumagas ang nilalaman ng Undines Glass ay tiyak siyang malaking sakuna ito. Tugon naman ng ating bida na alam niya ang patungkol sa bagay na yan. Ang akasya naman ay ito ang bagay na hindi umiiral sa pisikal na mundo. Kapag hinayaang makatakas naman ito sa pisikal na mundo ay magaganap ang napakalaking sakuna. Ibinigay rin ni Galyad ang libro sa ating bida. Ang librong ito ay naglalaman ng kasanayan na tinatawag na Blinking Steps na mayroong grado na C- at ang kasalukuyang porsyento ng karanasan na ito ay 0.0%. Ang kasanayan na ito ay makukuha lamang ng mandirigma kung siya ang pinili ng Dark Elves. Magiging magaan naman ang katawan ng nagtataglay ng kasanayan na ito at nakadepende naman ang bilis nito sa manlalaro kung ilan ang level ng kanilang bilis na taglay. Ang quick movements naman ay nadaragdagan ng bilis sa pag-atake habang gumagana ang kasanayan at kung may mapapatay siya na kalaban ay magiging doble ang kanyang bilis sa pag-atake sa loob ng 5 segundo. At ang kanyang critical rate ay tataas din ng 7%. At dito natutunan na ni Yonwoo ang kasanayan na Blinking Steps. Naramdaman naman ng ating bida na mas gumaan ang kanyang katawan. Lumabas naman ang sistema na nagsasabing mas mabilis na siyang gumalaw ngayon at ang kanyang pandama ay mas tumaas pa. Sa isip-isip naman ng ating bida na sa ngayon ay tapos na siyang maghanda at oras na para sa kanyang pangunahing layunin. Nagagalak naman ang ating bida dahil ayon pa sa kanyang iniisip ay sa wakas magagawa niya na ring mapataas ang kanyang mana pagtapos niyang mahuli ang Akashic Snake dahil sa malaki ang core ng ahas na yun. Nagsalita naman si Galyad at sinabi niya na maraming kamanghamanghang manlalaro sa tutorial na ito kagaya ni Yonwoo. Naalala niya naman dati na madalang lamang ang mga taong nakakasabay sa kanya ngunit ngayon ay madali lamang siyang nahuli ng ating bida at naisip niya pa na dahil siguro sa kanyang katandaan kaya ganon. Nagtatakang tanong naman ni Yonwoo sa kanya na kung meron bang ibang pumunta dito maliban sa kanya. Sagot naman ni Galyad na merong 2 manlalaro ang pumunta nakaraan sa kanya at naiisip niya pa na parang magkapatid ang 2 ito at dagdag niya pa na kinuha nila ang kasanayan at ang Undines Glass kagaya ng ginawa ng ating bida. Sa isip-isip naman ni Yonwoo na sa palagay niya ay alam niya na kung sino ang tinutukoy ni Galyad na parang magkapatid. Ang magkapatid na yon ay ang kasalukuyang rank 1 at 2 na sina Edora at Fante. Hindi naman na siya nagtataka kung bakit nandito sila dahil sa matataas ang kanilang puntos. Tinanong naman siya ni Galyad na kung ano ba ang kanyang gagawin sa Undines Glass dahil ayon pa sa kanya ay hindi naman siya mukhang alchemist o elementalist. Dagdag niya pa na hindi niya naiintindihan kung bakit niya kinakailangan ng Undines Glass. Tugon naman ni Yonwoo sa kanya na pinaplano niyang hulihin ang Akashic Snake. Pagkarinig ni Galyad ng sinabi niya ay nanlaki naman ang kanyang mga mata dahil hindi siya makapaniwala. Bigla namang nalungkot si Galyad at pagkakita ng ating bida ng kanyang reaksyon ay napatanong na lamang siya na kung ano ba ang problema. Sagot naman ni Galyad sa kanya na humihingi siya ng tawad sa kanyang sasabihin subalit ang ahas na kanyang tinutukoy ay patay na at ang tinutukoy niyang magkapatid ang nakapatay sa ahas na tinutukoy niya. Nanlumo naman ang ating bida sa kanyang narinig. Makalipas ang ilang sandali ay nagtungo na siya sa kinaroroonan ng kanya sanang pangunahing layunin kaya siya nagpunta dito at ang kanyang nadatnan ay mga bakas na lang ng dugo. Nagtataka naman ang ating bida dahil ayon pa sa kanya na ang art iya lamang ang nakakaalam ng patungkol sa ahas na ito. Naglakad-lakad naman siya habang sinusuri niya ang mga bakas at ayon sa kanya na nagpapakita lamang ang ahas na yun kada 3 araw pagtapos mag-umpisa ang tutorial at sa oras na ito pa lamang lalabas ang ahas na kanyang tinutukoy. Subalit pinagbasehan niya ang mga bakas at palatandaan sa paligid at napagtanto niya naman na 1 linggo na ang nakalipas ng mga bakas na ito. At maya-maya pa sa kanyang paglalakad ay may bigla siyang nakita at bakas naman sa kanyang mukha na hindi siya makapaniwala. Kaagad niya naman pinuntahan ang wala ng buhay na dambuhalang ahas.
Nang sinuri niya ang ahas ay napag-alaman niya naman na ang kinuha lamang ng mga ito ay ang pinakamahalagang dalawang bahagi ng ahas at ito ay ang core at ang kanyang venom gland. Nagtataka naman ang ating bida na kung paano nila nagawang paslangin ang ganitong klaseng ahas dahil kahit na maraming manlalaro ang lumaban dito ay mahihirapan silang patayin ito. Kaya naman napatanong na lang siya sa kanyang sarili na kung sa gayon ay ang dalawang magkapatid na yun ay talagang napakalakas o mayroon pang ibang dahilan. Hinubad niya naman ang kanyang maskara sabay higop at buga niya ng hangin at napapikit na lamang siya dahil ayon pa sa kanya ay hindi niya na alam ang kanyang gagawin sa ngayon dahil kailangan niyang manguna sa ranking nang sa gayon ay makakapaghigante siya. Ang pinuproblema niya lamang sa ngayon ay ang natitirang oras niya bago pa man matapos ang tutorial na ito. Kung matapos man ang tutorial na ito ay sa tansya niya na makakaakyat lamang siya sa pang-11 at kung siswertehin siya ay magagawa niyang maging pang-8 subalit na pagtanto niya naman sa ngayon ay mahihirapan na siyang maabot ang kanyang layunin na manguna. Napahawak na lamang siya sa kanyang mata dahil hindi niya na alam ang kanyang gagawin dahil ang kanyang layunin na Akashic Snake Core ay hindi niya nakuha dahil yun lamang ang paraan upang mas lumakas pa siya at ayon pa sa kanya na maraming balakid ang humahadlang sa kanyang mga pinaplano. Makalipas ang ilang sandali ay mayroon naman siyang napansin at nang tiningnan niya ay napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung ano ba ang bagay na yun. Pinagmamasdan niya naman ang ulo na bahagi ng dambuhalang ahas at parang may bakas na palatandaan na kinuha ang utak ng dambuhalang ahas na ito. Nakita niya naman ang maraming bakas ng paa at napagtanto niya na mayroong ibang grupo na pumunta dito pagtapos umalis nina Edora at Fante. Nang sinuri niya ang bakas ng mga paa ay napag-alaman niya naman na sa mga orcs ang bakas na ito at ayon pa sa kanya na mayroon siyang nararamdamang kakaiba kaya naman napagdesisyonan niyang tingnan niya ito. Mayroon na lamang siyang higit 6 na araw bago matapos ang tutorial. Lumipat naman ang eksena sa lalaking ito na siya namang pang-6 sa tutorial ranking at siya si Bane. At dito mayroong nag-ulat sa kanya at kinonfirma niya na kung siya ba ang maghahunt. Tugon naman ng kanyang kausap na tama nga ang kanyang narinig dahil pinatawag ni Build ang lahat ng kasapi ng Squad 1 na kumilos na. Tumanggi naman si Bane sa inuutos sa kanya at sinabi niya pa na ipadala na lang nila ang ibang manlalaro dahil kasalukuyan siyang abala sa pagpapataas ng kanyang ranggo. At minungkahi niya pa sa nag-ulat sa kanya na kung sasabihin niya ito kay Build ay maiintindihan niya naman ito. Sa isip-isip niya naman na mabibigyan lamang ng halaga ang isang manlalaro kung nasa top 5 ito ng ranking. Ayon pa sa kanya na hindi niya sasayangin ang kanyang oras para lamang sa pantangang gawain tulad ng pagpatay ng hindi man lang nasama sa top 10, nagsalita naman ang isang lalaki na ang utos na ito ay espesyal na utos ni Build at sinabi niya na ito sa lahat na kung sino man ang susuway sa kanyang inuutos ay puputulan ng ulo. Nanlaki naman ang mga mata ni Bane dahil sa kanyang narinig. Kaya naman kinonfirma niya kung espesyal nga ang kanyang narinig. Tugon naman ng lalaki na tama ang kanyang narinig at dagdag niya pa na inutos ni Build na magtipon-tipon silang lahat na miyembro ng Squad 1. Bigla naman siyang nagulat dahil hindi lang pala siya ang inutusan ni Build kundi pati na ang lahat niyang kasamahan. At dagdag pa ng lalaki na kung sino ang makatapos ng pinapagawa ni Build ay makakatanggap ng lahat ng token na nalikom ng Arang. Nagtatakang tanong niya naman sa kanyang isipan na kung talaga nga bang ibibigay ni Build ang libu-libong nalikom na token ng Arang sa isang tao lamang kaya naman napagtanto niya na sapat na yun upang mapataas ng husto ang kanyang ranggo. Naisip rin niya na susuportahan ni Build kung sino man ang magtagumpay sa inuutos niya. Ayon pa sa isang lalaki na nagbabala rin si Build sa kanila na mag-ingat sila dahil inubos ng taong ito ang lahat ng miyembro ng Squad 2. May bigla namang pumasok sa kanyang isipan na kung inubos ng taong ito ang Squad 2 ay ang ibig sabihin lang noon ay nasa kanya ang lahat ng token na nalikom ng Squad 2. Kaya naman naisip niya na kung nasa kanya nga ang lahat ng token na nalikom ng Squad 2 ay hindi na imposible para sa kanya ang makatungtong hanggang rank 5. Nakapagdesisyon na siya at kaagad niya namang sinabi sa lalaki na kanyang kausap na pakisabi kay Build na pupunta siya ngayon din mismo sa lokasyon ng kalaban. Sa kabilang banda naman ay tinutumbok na ng ating bida ang kinaroroonan ng mga orcs dahil nagtataka siya kung bakit nawala ang utak ng dambuhalang ahas. Tumaas naman ng 1.2% ang antas ng kanyang bagong kasanayan na Blinking Steps na ibinigay ni Galliad sa kanya. Nang makarating na siya sa isang pasukan ay hindi naman siya makapaniwala na mayroon palang nakatago na ganitong lugar at nagtataka siya na kung ano ba ang mayroon dito. Pagkaapak niya sa pasukan ay biglang lumabas ang kanyang sistema na nakapasok na siya sa pugad ng Akashic Snakes.
Laking gulat niya na naman dahil ngayon lang niya nalaman ang patungkol sa lungga ng dambuhalang ahas. Tiningnan niya ang paligid at mayroon sindi ang mga sulu at naisip niya naman na baka mayroong itlog ang ahas dito o mayroong mga supling. Hindi pa rin maalis sa kanyang isipan ang pagkuha ng mga orcs ng utak ng dambuhalang ahas at ang ibig sabihin lang noon ay mayroong tinatagong sekreto ang mga orcs na hindi niya alam. Naglakad na siya upang malaman kung ano ba ang tinatagong sekreto ng mga orcs at habang naglalakad siya ay ayon pa sa kanya na kahit ano pa man ang tinatagong sekreto ng mga ito ay siguro katulad din ito ng kamanghamanghang Akashic Snake. At sa kanyang paglalakad ay bigla naman nanlaki ang kanyang mga mata dahil mayroon siyang nakita. At dito may pamapalo ng tambol at parang sumasagawa sila ng isang ritual na nakalagay ang utak ng ahas sa gitna ng mesa at taimtim na nananalangin ang mga orcs. Nakita ng ating bida ang utak sa mesa at mga walang buhay na mga halimaw. At nang walang ano-ano'y sumigaw ang isang halimaw at tinawag niyang Panginoon ang ahas at sinabi niya na pinatay siya ng mga tao kaya naman bumangon ito at mamuhay ulit sa kanyang galit. Isinakripisyo nila ang mga kaluluwa ng magigiting nilang mandirigma at maaari niyang ibaling ang kanyang galit sa kanila. Pagtapos ng kanyang oras iyon ay sinindihan niya ang kanyang sulu at sinilaban ang mga alay na mga halimaw. Nang makita yon ng ating bida ay hindi niya naman lubos maisip ang ginagawa ng mga baliw na mga halimaw na ito. At habang nasusunog ang mga alay na mga halimaw ay unti-unti namang lumalabas ang itim na usok sa utak ng dambuhalang ahas at bigla itong umilaw na parang may kumakawala sa loob nito at nang walang ano-ano'y may biglang lumabas na parang mahabang bagay at dito lumabas ang ahas sa utak nito. Lumabas naman ang kanyang sistema na isang hidden piece na tinatawag na seremonya ng muling pagkabuhay. Ang Akashic Snake ay kasalukuyang bumubuo ng pisikal na katawan at enerhiya ng astral. Sa makatuwid kung mayroong sapat na halaga ng Akashic ay magagawang mabuhay muli ang dambuhalang ahas. Mula noong sinaunang panahon ay sinusunod na ng mga orcs ang tradisyon ng pagkabuhay ng Akashic Snake sa pamamagitan ng seremonya ng muling pagkabuhay. Pwede niyang mapigilan ang seremonya sa pamamagitan ng pagpatay sa ahas bago pa man ito lumaki ng lubusan at hindi naman matukoy kung ano ang gantimpala na kanyang matatanggap. Hindi naman akalain ng ating bida na pwede palang mabuhay muli ang Akashic Snake. Mayroon naman siyang naisip na plano kaya naman nagtago na muna siya sa hindi makikita ng mga halimaw. Napagtanto niya naman na mas naging maganda ang resulta ng kanyang misyon ngayon kaysa sa orihinal niyang misyon. Naisip niya naman na kung maraming oras ang lilipas ay tiyak siya na mas lalong lalaki ang dambuhalang ahas at kung mangyari yon ay mas magiging mas makapangyarihan ang core nito. Upang muling mabuhay ang Akashic Snake ay kinakailangan ng isang pangunahing sangkap na Akashic o kaya naman puwersa ng buhay. Katulad din ito ng kanyang kasanayan na tinatawag na Baturis Vampiric Dagger na kung mas maraming hinihigop na sigla ay mas lalong lumalakas. Kaya naman marami pa ang kakailanganin na enerhiya ng Akashic Snake. Tiningnan niya naman ang ahas at alam niya na dahil kakabuhay lang ng ahas ay gutom ito. Kaya naman napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung saan ba siya makakahanap ng maraming enerhiya ng buhay para mapunan nito ang gutom ng dambuhalang ahas dahil ayon pa sa kanya na hindi sapat ang Undines Glass kaya naman ang tanging paraan na lang ang naiisip niya ay magdala ng mga alay para sa ahas. Lumipat ang eksena sa mga butiking ito at ang may suot na kwintas na butiki ay tinatawag na 21st Lizardman chieftain na si Krolok. Sinabi niya sa kanyang alip-ores na hindi pwedeng ipaalam sa mundo na ang kanilang pinuno ay patay na lalong-lalo na sa mga orcs dahil kapag nalaman nila ito ay susugurin sila ng mga ito. Sumang-ayon naman ang kanyang alip-ores na mukhang talaba. Pagkaalis ng kanyang alip-ores na mukhang talaba ay napahawak na lang siya sa kanyang ulo sabay sabi niya na malaking sakuna ito at maya-maya pa ay bigla siyang namatay dahil inatake pala siya ng ating bida sa likod ng kanyang ulo gamit ang kutsilyo at mayroon siyang bitbit na orc na flawless na kalbo. Ipinagtabi niya ang dalawang bangkay ng halimaw dahil naisip niya na kung sino man ang makakakita ng dalawang ito ay aakalain nila na namatay ang dalawang ito sa paglalaban nilang dalawa. Ginamit niya naman ang kanyang kasanayan na blazing fire at sinilaban ang lugar. Ang kasanayan niya na ito ay nasa mababang antas pa lamang kaya naman maliit lamang ang apoy na kanyang nalilikha subalit sapat na ito upang makasunog ng iilang bagay. Kaagad niya namang nilisan ang lugar at sa kanyang lokasyon ay naririnig niya pa na mayroong sumisigaw na mayroong apoy at mayroong orc na sumalakay sa kanila. Sa isip-isip naman ng ating bida na ang sunod na lugar na kanyang patutunguhan ay ang rehiyon ng gubat sa kanluran.
Napatanong na lang siya sa kanyang sarili na kung pupunta ba siya doon upang kalansingan ang kanilang mga lungga ng kaunti lamang. Inumpisahan niya ng sunugin ang kagubatan sa kanluran na bahagi ng rehiyon subalit maliit lamang ito ngunit ginamit niya ang abandonadong lugar ng kobold bilang isang gasolina sa apoy na kanyang nilikha kaya naman kakalat ito ng napakabilis sa gayon ay lalaki ang apoy at susunugin ito ang malaking bahagi ng kagubatan. Wala namang magawa ang goblin na ito at pinapanood lamang niya na matupok ang kanilang nayon. At pagtapos matupok at mawala ng bahay ang mga goblin ay magsisilipatan ang mga ito at kasama na ang kobold patungo sa ibang lugar na hindi abot ng apoy. Kaya naman magsasama-sama ang mga halimaw sa kalapit nitong lugar upang maiwasan nila ang pinsala na dulot ng apoy ay kailangan nilang lumipat ng tinitirhan. At pagtapos nun ay kakalat ang pagtataka ng mga halimaw sa buong block kagaya ng domino effect. At dito tinatawag ng goblin ang isang goblin na chieftain na tila bang wala ng bukas. Tugon naman ng nakaupong goblin na siya ang hari at hindi siya ang chieftain. Iniulat naman ng goblin na mayroon silang malaking problema na sinusugod sila ng mga orcs. Kinupirma naman ng haring goblin na si Granum na kung totoo ba ang kanyang sinasabi na orcs ang may gawa nito sa kanila. Ipinaliwanag naman ng goblin na totoo ang kanyang sinabi dahil maraming namatay na kanilang kauri na hindi mabilang sa kamay at patuloy lamang siyang nakakakita ng mga orcs sa nayo nila. Meron namang namuong galit sa mukha ni Granum sabay sabi niya na hindi niya alam kung ano ang rason ng mga orcs subalit hindi rin dapat kalimutan ng mga orcs ang sama ng loob ng mga goblin sa kanila. Bigla namang napasigaw ang alip-ores niya na nagpadala ng mensahe ang mga kobold sa kanila na kung maaari ay magsanib puwersa sila upang makapaghiganti sa mga orcs. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita-kits sa susunod mga boss.